Hello mga kamarino! Oras na po ng inyong paboritong programa. Ito lang ang ating maritime program na gawa ng marino para sa mga marino. Magandang araw po sa inyong lahat! Magandang araw sa iyo, Admiral! At magandang araw din. Have a good day, Mare. Mukhang you're looking good today. Of course, we always should be looking good. Kahit na may konti tayong concern sa politika, sa bahay, sakit sa banks, di ba? Ang sasakit talaga sa banks ngayon, ha? Ibang klase. Pero ganito na lang. Pakinggan na lang natin ang quote ni Admiral dahil nagbibigay ito sa atin ng inspiration. Ano bang Okay. quote mo ngayon, Admiral? Ang quote natin ngayon, Mare, mga Sino kamarino. nagsabi? Ay, galing kay Socrates to. Talagang panahon pa ng mga Greko ito. Correct. Ano ba sabi niya? And I quote, "The unexamined life is not worth living." Ay, Unquote. Dapat talaga palagi, ini-examine natin kung ano bang kalagayan natin ngayon. Anong katuturan natin sa buhay? Ayun. Ano ba yung goal natin? Yan. Doon sa goal na yun, paano ko ba mararating to? Di ba? So palagi merong goal setting tayo tuwing, hindi naman araw-araw. Yes. Kasi yung goal mo dapat long term din eh. So anyway, yung goal mo, dapat maalala mo palagi yun. O eto naman, Admiral, tingnan sige, mo sige, nga sige, naman. Ang sige. yan ng Marino po, at tayo ay naimbitihan ng Marina para po sa pinakaunang ship on board familiarization ng Marina para sa media. Ayan, Aba. tayo ay kasama dyan. Oo. Na-familiarize kayo? Yes! Okay. Tayo, kasi siya, familiar na. Tayo lang ang hindi pa familiar, di ba? Kung ano nga naman ang kanilang modified safety training, yan, pinapakita nila yung proseso ng boat, registration, at marami pang mga impormasyon para sa ating mga kamarino. But we are talking about domestic, ha? Correct. Tama yan. I think it's about time na yung Marina din, ipakita kung, kasi napapabayaan yung domestic eh. Correct. Ano nangyayari? Lahat nakatutok dun sa International sailing, oo. international shipping. Kasi pinakamalaki tayo sa mundo eh, di ba? Correct. So lahat yan, nagpupuntahan doon. Eh, napapabayaan yung ating domestic, kawawa naman. So I'm glad that Marina has done this. Pakita sa media, start with the media, sabihin, this is the training that you will do. Tapos naman, hindi mo sinabi na diyan ka lang lagi. Sabihin, you can start from here and then move on to the international So in line. short, maaari tayong mag-improve. Correct. Kung anong meron ngayon, i-improve natin para sa Correct. ating mga mandaragat naman dito sa ating bansa. Siyempre sa ibang bansa talagang modern eh. Sa kanila galing yung equipment eh, di ba? Ang kaganda ng mga barko nila eh. Pero dapat hindi tayo nahuhuli sa ganyang klaseng training dahil sooner or later yung mga nasa local, nagpupunta rin ng Pupunta rin. international. Bakit nga ba kailangan ng ganito, Admiral? Kasi ngayon, ang head kumbaga dati ang pag-aaral ay nasa CHED. Correct. Diba? Tama yung Maritime Higher Education Institutions, MHEI, yung mga colleges, BS degree, di ba? Dati nasa CHED yan, kaya lang nung lumabas yung Magna Carta, nilipat yung Maritime Higher Education sa Marina. Okay. So ang hawak ng Marina ngayon, yung training, dati nang hawak yun yung short courses ng STCW. Pati na ngayon yung college courses nasa kanila na maritime. Okay, so ibig sabihin, medyo talagang dumami ang trabaho ng Marina ngayon dahil pati BS nga ay nasa kanila na at sila ang nagmo-monitor din ng mga eskwelahan Correct, na correct. standard. Correct. Ang dami kasing eskwelahan, Ang dami. Admiral, na nagsusulputan na lang, wala naman silang mga training ships, basta na lang pababayaan yung marino, magpapaaral, magbabayad ng napakaraming tuition fee yung mga magulang. Pagkatapos, Wala ending, hindi naman pala makakasakay ng barko dahil Correct. walang shipboard training. Correct. So, dapat talagang tutukan ng Marina na mabigyan ng oportunidad ang lahat ng mga mag-aaral ng mandaragat. At kung hindi kaya ito ng mga training schools, at mga eskwelahan ng maritima ay sa tingin ko, hindi kayo dapat na magkaroon ng kurso pagdating sa maritima. Right? Tama, tumpak yan. Diba? You're very correct. Tama-tama si Mari, mga kamarino. Kasi nga, we still have about 83, 84 schools.
sa buong Pilipinas na nag-offer ng BS Maritime Transportation at BS Marine Engineering. Ang problema niyan ay hindi lahat nakakapag-onboard training. Kailangan po yung 1 year onboard training do sa 4-year course. So, 3 years ka lang, wala kang diploma pag wala kang onboard training. Correct. Paano ka ngayon? Ang labas, security guard. Nako, at So, sakit. kawawa. Oh. Nag-aral ka pa, yung mga magulang nagbabayad ng tuition fee para nga maging marino dahil yun ang aspiration nila. Gusto nila, uy, ambisyon ko, maging seaman man lang ang aking anak. So mag-ingat po tayo sa lahat ng mga nanonood ng programang ito, lalo na yung mga giliw nating mga magulang, na hanapin ang tama para sa anak, yung siguradong makakasakay. Kung walang guarantee man lang na sila ay mabibigyan ng pagkakataon na sumakay ng onboard training, ay huwag na kayong mag-enroll dyan sa eskwelahan na yan. You know, Admiral, hindi mura ang magpaaral sa maritime school, Hindi, ha? mahal na. Mahal. Totoo yun. Totoo yun. Oh, Ang taas. parang ganun lang, tapos nagbayad ka, parang wala naman nangyari, if ever, di ba? O di, isang malaking panloloko yan. Hindi naman talaga panloloko. Ay, naku, May Admiral. kakulangan lang siguro. Pagka hindi nakasakay, nako. Wala na. Talagang, Because Admiral, why did I say that? Okay, ito lang po yung sa akin. Yung eskwelahan, maaaring maraming koneksyon. correct. Sa marina, pwede siyang makiusap sa domestic, pwede siyang makiusap kung kani-kanino, di ba? Pero yung estudyanteng paghahanapin mo ng shipboard training, mahihirapan siya. Agree. Mag-isa lang siya di ba? Dapat ang institusyon, ang eskwelahan, ang humanap ng pang-shipboard training ng mga estudyante niya. At sana makita ito ng ating marina para naman maintindihan niya, no? At malaman niya yung, di ba, kailangan ho ganun kasi kawawa po ang masang Pilipinong nagbubulo ng tuition fee ng kanilang mga anak. Okay? But ngayon, it's good. This is just the beginning. Yeah. Beginning lang to. Kasi pwede rin mag-start ng onboard training sa domestic. Yes. Di ba? Pwede. So anyway, lalabas naman yan sa record book mo eh. So pwede mong gamitin yon yung onboard training, yung domestic, as part of your onboard training. Okay. 3 years nga lang. But Oh. anyway, at least meron ka. Okay. Anyway, so eto na po, papanoorin natin. Kaya tutok lamang po kayo dito sa The first and the longest running program para lang po sa inyo mga kamarino. All aboard tayo dito sa Yan ang Marino. sa my channel na. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Naimbitahan ang Yanang Marino para dumalo sa kauna-unahang Marina Facilitated Ship Onboard Familiarization for Media. Layunin ng ahensya na mas mailapit ang kanilang media partners sa mga programa at proseso ng Marina. Nakasama natin ang mga boat captain, waterman, speedboat operators na nagtipon dito sa Katiklan para sa modified basic safety training ng Marina na isinasagawa ng Marina sa iba't ibang lugar. Ito ay pagsasanay na ibinibigay sa mga mandaragat, those who are embarking or nagbo-board na sumasakay sa below 35 gross tons na sakayan. So, para mabigyan sila, we in Marina, hindi lang sila manlalaya, pero sila ay licensed na manlalaya in the field of yung sa deck department, which is boat captain 1 at saka motorman. So, may mga sakuna, hindi natin maiiwasan na sa buhay natin may ma-encounter tayo mga sakuna. Iba-iba ito. So, meron tayong sunog. Minsan nasusugatan tayo. So, dito natin, I'll give you the lessons or the training natin how to deal with these emergencies. Dapat alamin natin kung gaano kalakas yung
Tingnan mo kung saan tayo mag-take shelter. Unang sabi natin, fire prevention and firefighting. So, may classification tayo ng fire. So, tingnan mo ang iyong fire extinguisher kung hanggang saan ang types ng uri ng sunog ang kanyang kaya. Gusto ko rin ipakilala sa inyo yung aming mga participants. May malit akong bangka, palingisdaan. Kung sakali makarating ako sa ibang lugar at saka huliin ako doon ng Coast Guard, may pakita akong license. Maraming salamat po sa Marina dahil sila nag-training sa amin kung paano tamang pag-process ng license. Miss Gloria, sa mga tinding po ng Modified Basic Safety Training, meron po bang restrictions sila sa age or health conditions? If so, may iba-iba bang requirements na kailangan silang gawin? First and foremost, before sila mag-training, we require them to submit documentary requirements. One of them is yung medical certificate. Above age 40, we require ECG. And for both captain, we require Ishihara. So, in order for them to perform. Dumako naman tayo sa deck department at engine room kung saan ang mahahalagang functions nito ay inisa-isa sa atin ni na Chief Mate Edelfonso Trosio at Chief Engineer Jake Perez. Dito po ang life raft natin. Bawat side sa barko mayroong life raft. Halimbawa, pag biglang lulubog ang barko, pag abot ng 10 meters, automatic release to siya. Mag-expire din to, yearly. Sinicheck to sa service. Sample. Nandun yung sample picture. Ito ang navigating area, navigation room. Itong alba namin, yan tawag dito, yung lahat ng mga dinaanan namin, waypoints, ang tawag niya waypoints, naka-program na po dito. Dito din natin malalaman ang course and distance sa ibang barko. Ito ang master gyro, gyro repeater. Ito pag maneuver, nilalagay namin ito sa manual. Dito ang switch niya, hand or auto. Pag nakasit na sa course, ilagay sa auto. Pag maneuver, paalis pa lang, ito ang gagamitin. Ito ang hugis barko. Bawat ato may mga signification yan, light. Ito ang port side, sa left side, red. Pag makita kayo sa gabi, red, ibig sabihin, crossing yan. Bantayan mo yan. Green, depende sa direction niya, makita dito. Yan ang makikita sa bago pag nakaharap, ito makikita mo. Fire detection and alarm system. Yung tawag ito, yung biyahe sa Pascat. Oh, lagi katabi natin sabay. Safe naman po kami dito sa every voyage po namin kasi lagi po kami nagko-communicate ni Kapitan kung ano yung kailangan gawin namin ng makina o magpag-prepare kami like na lang sa mga bad weather kasi madalas po dito maabot siya rin. Kaya yun po lagi naming ginagawa ng paraan at saka pati na rin po sa mga pasahero para hindi po sila kakapakapa. At yung ano po pag ano namin sir, monthly din po yung drills namin for safety. Marami pa kaming ihahatid na impormasyon sa pagbabalik yan ng Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. May 30, SM Center Sangandaan. June 27, SM City Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times.
Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMOSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa pagpapatuloy ng ating ship on-board familiarization dito sa Katiklan, samahan nyo naman kami sa boatyard at tunghayan natin ang proseso kung paano binubuo ang mga marine vessels. Dito po kami nagsisimula bago po kami magpo-proceed sa production. Tapos pag nagkuha na po kami materials, diretso na po kami. Proceed po kami dito sa table, sa ating area po. Dito po kami magkakaroon sa table na po. Yan po yung mga pano na gamitin po sa mga katamaran. Ito po yung mga fiber mat na yan po yung mga GPF. Nakapanayam naman natin mula sa Suerte Grande, sina Engineer Rizalito S. Lanoy at General Manager R.V. Villar at ibinahagi nila ang proseso ng paggawa ng mga bangka mula sa design hanggang sa release. Uniform yung paglabas ba? Parang after finish na and then magpipaint na lang kami, magpi-finishing na lang kami, then isa-sander and then i-repaint. Parang mabilis. And yung structure that you produce is for what? Passenger Ship? boat. Passenger boat. Yeah. For Boracay. Like ilan yung capacity? We have 70 to 80 packs, but now we are making only 49 packs. It's because of ISM. Yun ang standard. Yeah, standard. Usually, yung timeline Ilang ng months. contract, ilang months Upon signing po, nagka-count na kami, it's 6 to 8 months, depend on the model. Kasi may tatlong model kami eh. So, depende yun. Actually, we have 3 different models. So, iba-iba yung price. We have, aging from 9 million, 10 million, and then the 12 million. Nasabi mo kanina about inspection delay. So, yung shipworthiness, yung nag-check din yung marina po? Actually, we have for construction survey, the 25%, the 50%, the 75%, and then 100%. So, it is the final. So, after the final, ilo-launch namin. So, that's the time, dyan kami mag-check ng seaworthiness, kung okay ba yung stability, ganon. And then, that's the time, mag-start na sila, release ng, ng certificates hanggang matapos. Sa molde, sa construction. Mold. And then, pag kikilade, and then pag 50%, then pag lalagay na ng makina hanggang mag-final na sa paintings, and then meron ng pangalan. Actually, ngayon may delayed na kami sa materials, which is yung molde namin sa party boat, di pa natapos. It's because of oil crisis. Kasi, syempre, kailangan natin mag-save energy. Yung mold po dun sa loob na structure, bali po ito na po yung product niya. Yung sa loob, di ba? Opo, itong pinaka-ibabaw po niya. Yung structure po. Yan na po yun. Tapos itong hull na po na ito po yung mold niya. Yan po yung mold po ng body niya. Yan po yung tatawag na hull. Isang part sa harap yan po. Yung pinaka-body po ng Yung ilalim po yung hull. Yan po. Yan po kinukuha. Tapos ito pong chair natin, ito po yung molding niya. Fiberglass boats up to 30 meters kaya namin gawin. We have tatlong shed, tatlong facility, tatlong covered shed. Meron kami apat na crane. So we've done 16 hulls already. Mostly ginagamit ng cooperative ng Katiklan, Boracay. Actually, yung contract namin is 6 to 8 months.
depend on the weather condition and then sa manpower fluctuate. Kasi nagbe-base kami kasi sa paggawa ng fabrication at saka lamination namin. Nagbe-base kami sa electric. Ganun lang yung ano namin kaaway, yung weather at saka yung electric outage. Yung boat process. So, itong boat na to, it started with, of course, design. So, you design, and then you make the plug. Ito yung peculiar sa FRP construction. Gagawa ka muna ng plug. Yung plug is actually a hull. Yung forma mismo ng hull. Then when it's perfect, gagawa ka ng molde. Yung nakita niyo doon sa dulo, molde yun. So, then after the mold, gagawa ka na ng product. So, technically, there are 4 steps. Design, mold, plug, mold, then the product. Apat po. The challenges that dito sa boat chart namin, kasi minsan hindi lahat ng pag-submit mo ng mga plano, ma-approve ka agad. We have to wait. And then we have to wait na i-release namin yung plano bago namin yung design. Ganun lang naman yung pinaka-challenge sa amin. Kasi hindi kami makagawa kung walang plano kasi may penalty. Ano pong nag-approve? Marina po. We asked DOST or na mag-venture tayo, joint venture. We can put up the hull and somebody to put the electric propulsion system. Hindi naman kasi mura yung propulsion system eh. The propulsion system is maybe twice the cost of the hull itself. So, medyo, if you look at it, yung Bracay is also already naka-electric na yung mga kanila, no? Yung mga cart doon, yung mga boat, diesel pa rin. Isa naman sa programa ng Marina ay ang pagpapadala ng mobile licensing sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mailapit ang kanilang serbisyo sa mga marino. Dito sa mobile licensing, pag kumplito po lahat 3 days po or less than 3 days, kaya namin i-release yung document po. Buong certificate po yan. Pag kulang kasi, gina-return namin yan sa owner para malaman nila kung ano yung kulang. So yung disqualify po is yung may mga lacking na safety requirements tulad ng life jacket, fire axe, fire bucket, fire extinguisher, at mga life jacket po na may adult, may child, at saka may infant. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. May 30, SM Center Sangandaan. June 27, SM City Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMOSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso.
Nakarating na sa daungan sa Rotterdam, Netherlands ang MV Hondius, sakay ang natitirang 25 ship crew at 2 medical staff noong May 18. Sumasailalim sa paglilinis at disinfection ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus outbreak. 17 sa mga natirang sakay nito ay Pilipino, habang ang 10 naman ay galing sa Netherlands, Ukraine, Russia at Poland. Mananatili sa quarantine facilities ang non-Dutch crew, samantalang maaari namang mag-self-isolate ang local crew. Hindi pa natutukoy kung masusunod ba ang advised 42-day quarantine period ng mga pasahero. Matatanda ang noong May 10 na una nang marepatriate ang 24 na Pilipinong tripulante sa Netherlands. Wala namang naitalang symptomatic sa mga Pilipinong sakay ng MV Hondius. Bilang bahagi ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, binuksan ng Pag-ibig Fund ang Palayan City Township Open House sa Nueva Ecija ngayong araw, May 23, 2026. Hatid ng Palayan City Township ang 2,152 ready for occupancy na condominium units, kabilang na ang amenities tulad ng clubhouse, swimming pool at basketball court. Sa tulong ng 3% subsidized rate ng expanded 4PH program, abot kaya na ang buwanang hulog sa Palayan City as low as 2,090.66 pesos lamang sa unang taon. Magpunta lamang sa Barangay Atate, Palayan City Township, Nueva Ecija ngayong May 23, 2026, 8 a.m. hanggang 5 p.m. at dalhin ang isang valid ID at proof of income. See you there, mga kamarino! This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. May 30, SM Center Sangandaan. June 27, SM City Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. O mga kamarino at sa mga gustong maging marino, meron lang akong gustong itanong sa iyo, Admiral, sige, dahil sige. nga nabanggit Okay. mo sa akin kanina, no, na kailangan ng on-board training ang ating mga seafarers Siyempre, na nag-aaral para maging 100% na marino. Ilang buwan ba dapat o taon yan para ikaw mag-shipboard Ang training? nasa batas ay 1 year. 1 So, year. ibig sabihin, yung 4th year mo Oo. in college, Oo. kasi BS degree eh. di ba? Correct. Yung 4th year mo, dapat yan on-board training. 365 days. 365 days. Yes. Wow! Yan ang requirement. May sweldo ba yan pag nag-onboard training ka? Wala. Bibigyan ka ng board and lodging, tapos may konting allowance. Allowance. Stipend. Stipend ang tawag doon. Okay, so parang allowance lang Kasi siya. kadete, hindi siya- Kadete. oo. So, mag-o-observe siya, which is tama. Kasi hindi naman natin pwedeng walang training, di ba? Hindi rin naman pwede nating pasweldohan dahil hindi naman niya kayang gawin lahat ng Correct. gagawin ng isang marino doon Tsaka sa may loob. training record book. Okay. May libro na sinusunod. Right. Parang piloto rin, ganun din, may flying hours, Yes, di ba? yes, yes. Ang tanong ko dito, Admiral, dahil dito sa Magna Carta for Seafarers, may proteksyon na sinasabi dito tungkol sa yung mga estudyante natin na nasa 3rd year, hindi na raw sisingilin
dapat nung eskwelahan Nung yung fourth. kanyang onboard training na pang 4th year. So, Yeah, ibig yeah. sabihin, kung hindi siya magbabayad doon, parang natatanggalan tuloy ng responsibilidad ang mga eskwelahan na mabigyan ka ng on-board or on-the-job training. Eh yun nga ulit yung ibabalik kong tanong. Saan kukuha ng on-board training or on-the-job training yung ating mga gustong maging seafarer na mga estudyante, di Yun. ba? Kaya siguro ginagawang program ng Marina, yung tingnan yung domestic. Doon ka Okay. muna mag-domestic. Okay? Tapos, unti-unti, pag natapos mo yan, nagkaroon ka ng diploma as BS, Marine Engineering or Marine Transportation, pwede ka kumuha ng test sa COC licensure para maging official ka. Pwede ka doon sa mag-apply sa International. Oh, pero again, ito lang naman ang isang malaking katanungan which is sana makita ng ating Marina, no? Tanong lang, hindi ba pwedeng makatulong ang Marina somehow doon sa mga aspiring nating mga seafarers na makahanap ng mga domestic na pwedeng kumupkup sa kanila or, di ba, mag-on-the-job training. Unfortunately, this is just a, ano lang po ha, sabihin na nating hearsay. Hindi pa naman fact. Hearsay lang. Okay. Ang sinasabi naman kasi nung iba, according to some of the students, ayaw silang tanggapin ng mga local na mga ship companies because busy na yung mga mga nasa loob ng barko. Yeah. And pag nandoon pa sila, ang dami nila, ang nangyayari is nakakadagdag sila sa weight ng barko. Siyempre sayang, lalo na kung peak season, sayang ang isang tao at bagahe. Parang ganun, ano? Para nagiging pabigat sila. That is very sad because in other countries, they really have designated ships for their mga nag-aaral para maging training ship. Am I right with that? I'm not sure if I'm right. Yeah, tama rin yun. We should have a training ship. Ang problema, napakamahal ng training ship. Napakamahal yung acquisition at saka yung maintenance. So partnership is the best na lang. They Yeah. should Partner okay. with shipping company. Yes. Unfortunately, hindi ko alam kung magagawa ng ating gobyerno na imandato sa kanila yun. That is a big question. But let's wait and see sa succeeding nating mga episodes ng Yan ng Marino. Dahil yan po ay isa sa mga tututukan natin dito. Bakit po? Kasi ito nakasalalay po ang mas marami nating dapat na mga seafarers na magagaling na tutulong din eventually sa ating bansa. Correct. Okay? Correct. So anyway, tapos na tayo, Admiral. Marami silang impormasyon na nakuha ngayon, di ba? Yeah. Ay, alam mo, Mare, kaya tama ka dyan. Tama rin yung mga sinabi mo, tama rin yung ating pag-uusapan later. Kaya talagang mahalaga na yung ating mga viewers, yung ating mga seafarers, ay palagi kayong informed kung ano nangyayari. Kaya dito lang kayo mag-abang sa ating programa at tingnan natin kung ano pa mga ibang announcements na nasusunod later on after we continue with discussions on this topic. Kasi mahalaga talagang topic ito. Yan. At sabi nga natin, bagong bayani, mga seafarers, isa yan sa mga bagong bayani, nagdadala ng dolyar dito para sa ekonomiya natin. Bigyan natin sila ng tamang edukasyon at tamang importansya. Well, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod, tutok lang. Tutok lang po kayo dito sa pinaka-first, pinakauna, pinakamaasahang programa. Para lang po yan sa Pilipinong Magdaragat. Ito ang Yan ang Marino. Tuwing Sabado po sa aming YouTube, TikTok at Facebook. Ang pangalan ay channel ko. My Channel. Yan. Kanya daw. My Channel, Mare ng Bayan. Dapat nilang i-like, i-follow at mag-subscribe dito sa social media account para update tungkol sa ating program. Ayan. So, bye-bye na po ha. But for now, Anchors away. bye everyone. Bye-bye.